Hello everyone, welcome back to my channel Ramir Boulder. Let's dive in and see what happened. Uh, Ayon po kay SOJ Rimulya, Secretary of Justice, hindi pabor na gawing state witness ang mga diskaya. Hindi daw siya pabor na gawing state witness ang mag-asawang diskaya. Ayon po sa kanya, hindi pa napoproseso si Curly at Sarah bilang state witness. Hindi sapat ang mga testimonial evidence ng kanilang ibinigay. Ayon kay Attorney Joseph Emmanuel Cara, kailangan ng konkretong ebidensya upang mapatunayan ang kanilang mga pahayag. Bukod dito, dapat din nilang isauli ang perang di umano'y nakuha nila sa maanumalyang proyekto ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla. Papayag ba ang mga diskaya na isoli nila yung pera na bilyon-bilyon simula pa noong 2016 ng panahon ni former President Rodrigo Duterte hanggang ngayong 2025? Napakalaking halaga po doon. Kaya nga po sila nakabili ng mga mamahaling SUV. Anyway, pakinggan po natin tong Po, balita. may request na naman po for elbow ang Secretary of DPWH para po kay dating Secretary Bonoan. Ito po ba ay napirmahan na po natin? Processing. Ano yan? Matatapos yung kagad. Opo. Sir, tapos po sinabi po ni Senator Lacson na sinabi niyo daw po kay Senator Soto na hindi niyo raw po pipirmahan yung Hindi kasi nga, request for Discayas na state ang, witness. ang pagkano na sa Whistleblower Act, para ma-include ka dyan, may mga conditions tayo. And isa itong condition talaga, kasi nga, given what we know about the case, yung restitution naman, kasi iba na to ibang level to. Tsaka hindi lang yon, kailangan sabihin lang buong katotohanan, hindi pwedeng selective. Sa mukhang hindi tayo papunta ron, so talaga sinabi ko kay Senate President, na kung ako talaga ayokong bigyan niya ng ganung status kasi hindi forthcoming. Dapat yan talaga to tell the whole truth. Hindi pwedeng mamili. Dapat niya sabihin niya yung buong kasaysayan at saka yung buong katotohanan. Sir, what about yung house po? Ang sinasabi po nila ngayon, baka mas magandang maging state witness yung engineer na Bryce Hernandez saka yung iba pa pong We will taga-DPWH. evaluate everybody. Evaluate natin yan. We have several laws that concern whistleblowers. Among them, the Whistleblower Act, and of course, the rules of court and other jurisprudence on state witnesses. Sir, on sa Bungero, sir, next week po magsa-start na po yung PI natin. Sabi po nung abogado ni Atong Ang, ito nga daw pong si Dondon Patidongan, dapat daw pong sabihin ng lahat at magpakita ng ebidensya at wag daw pong magtago sa likod po I ninyo. do not want to comment on the case. It's an active case. Let them say what they want to say. But sir, what do you want to tell po the families and maski po yung mga respondents Well, po? 3 years na natin, mahigit 3 taon na to na trabaho natin. Ayaw mismo ang testigo dyan na hindi natin binibitawan to. Kahit na paano, we kept the case alive. And we'll get it done. Sir, on the ICC naman po, yung lawyer po ng mga Duterte, si Kaufman, ang sinasabi niya, yung pag-announce raw po na magiging witness, ito nga pong si Garma, ay patunay na political move yung mga nangyayari ngayon kay dating Pangulong Duterte. I do not want to comment anymore on that issue because it's something that has to be litigated in another jurisdiction. So we do not want to be politically involved here. Sinabi ko lang talaga yung tungkol kay Garma kasi nga hahanapin sa akin yan at mabuti nang alam nyo kung saan papunta.
Hindi naman ako nakikipag-usap sa ICC tungkol dyan eh. Sa kanila yan. Sa kanilang galaw yan, hindi sa atin yan. So sir, yung pag-escort ng NBI kay Garma hanggang... Hindi, ano yan eh. lang po yun, after that, wala na po. Sinisigurado lang namin na doon talaga siya papunta at yun talaga yung pakay. Kasi mabuti na yung alam mo kasi hindi mo alam. But what happens next, sir, after her meeting with the ICC? Hindi ko na alam. I don't want to comment on that anymore kasi mabuti nang patakbuhin natin yung kaso as it is. Sir, Padiskartehin natin sila. sir, sa flood control, may update na po ba dun sa lawyer po ng isang contractor na lumapit? Wala pa. Pero ngayon, the NBI is giving me findings already. Nagbibigay na sila ng findings about those projects. And we'll be filing cases very soon. What kind of cases po? Titingnan namin kung kaya plunder. We'll see. Tapos sir, Conversation, sigurado. Oh. regarding sir sa truth commission po ni President Marcos, meron po kasing truth commission yung Aquino admin sir na na-declare unconstitutional. Oh yes, that was taken into consideration when this Truth Commission was drafted. The EO on this was drafted. Kasi nga, ang naging comment niya ng Korte Suprema noon, Alam niyo po mga kaibigan, yung ebidensya ng mga diskaya hindi pa raw sapat. Hindi sapat ang testimonial evidence na ibinigay ng mag-asawa upang mapatunayan ang kanilang mga pahayag. Yung kailangan ng mag-asawa na isauli ang perang umano'y nakuha nila sa maanumalyang proyekto bago sila makapasok sa state witness program. Yan po ang kondisyon. Alam niyo po, nakakaawa yung mag-asawa dahil nagpagamit po sila. Kung natatandaan niyo po, Sinapoles, parang ganito rin ang kaso eh. Mabalik-balik na lang, paggamit-gamit sa mga politisyang bulok, sa mga politisyang kurap. Kaya, ayun. it was only pointing to a specific person. And it was actually a commission against GMA alone. Ito kasi talagang it's a commission to find out the truth about all of this corruption in the DPWH for the past 20 years. Hinahanap din natin ito. Tapos may concern din sir yung Supreme Court no, na baka daw po maging tool for retribution nga po. Hindi, ano yan? At nakatakda ring tukuyin ng isang forensic accountant ng NBI ang totoong halaga ng perang nakuha ng mag-asawa. It will, they will have to submit their findings to the proper prosecutorial officers for this to work properly. Malaking tulong yan kung ma-organize na yung evidence para mabilis ang takbo ng hustisya. Baka may assurance din po sir ang government sa mga iimbestigahan po ng flood control. Kami, we will rely on the evidence. Cooperation will go a long way. And if you try to stonewall, then face the consequence. Sir, hindi ba mag-overlap itong investigation na ginagawa ng Congress? Hindi naman, may limit naman lahat yan. In the end, it will fall, it will go to the Office of the Ombudsman and the Department of Justice, whatever court will be needed to hear the cases. Pero sir, magagamit din ba yung magiging committee report ng mga committees ng Congress? Meron din naman magagamit yan. Oo. I'm more excited about the Truth Commission kasi mas thorough usually yan. Ang experience natin, when we get these legislative reports, they are not as comprehensive as they should be. Sometimes you think that you can already file cases because of their committee report, pero alam mo naman, deep inside, hilaw pa, kailangan pa rin i-case build up lang. Any info, sir, sino mag-lead? Hindi ko alam. Thank you. So willingness to return, non-willingness to return the sum, may ballpark figure ba sir how much? O yung the sum that came Hindi, forensic accounting naman natin yan eh. Whatever they declare and whatever the accountants find out will be two separate things. Kaya hindi nila pwede itago yan. Sir, maski yung mga engineers ng DPWH, ano sir yung gusto nyong hingin? Kailangan magbalik sila talaga? Talagang magsalita na sila kasi ano to, ang pinag-uusapan dito, life imprisonment. Magkaka-case order ba sir sa kanila? Kahit ongoing ba? Lahat yan, meron yan. May forfeiture
proceedings yan. Marami magiging proceedings. Okay? Thank you. Thank you, sir. Okay, ano po ang inyong opinion? Paki-comment down and huwag pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Thank you.